May isa daw pong bahagi ng rocket ng China ang ibabagsak o babagsak mismo doon po sa Ilocos Norte. Well, pag-usapan po natin ito. Hello guys, this is me, Sangke Janjan. I'm back for another vlog today. At eto na nga mga Sangke, pag-usapan po natin itong problema ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea against China. At ngayon nga mga Sangke, may napabalita na mayroon daw pong isang debris ng rocket mula po sa China ang mahuhulog doon po sa Ilocos Norte. Nako, mga Sangke, ano kaya ito? Pag-usapan po natin. Anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga Sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga Sangkay, mahalaga pong impormasyon yung ating pinag-uusapan, international at local. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga mga Sangkay, ang balita. Debris ng rocket mula sa China, inaasahan daw pong mahuhulog sa karagatan malapit sa Ilocos Norte. Okay, tingnan po natin ang balitang to mga Sangkay. Kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pagpapalipad ng Long March 7A rocket mula sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Wenchang, Hainan sa China. Kagabi, August 22, inaasahang babagsak ang ilang debris ng rocket launch habang pumapasok sa kalawakan sa mga itinalagang drop zones na nasa humigit kumulang 38 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. So ayan po siya mga Sangkay, no? Dito, ito yung Burgos eh. Burgos, Ilocos Norte. So ito po yun. At 66 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi inaasahang babagsak sa kalupaan o sa residential area, ay maaari pa rin ito magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat na maaaring dumaan sa drop zone. Di kaya sinasadya ito mga Sangkay ng China na magpakawala po ng rocket na mahuhulog po yung debris dito sa Pilipinas? Kasi marami po silang mga tactical ngayon mga Sangkay na nabibisto kagaya na lamang po ng mga espiya na pinapadala sa ating bansa. Mga itinatanim po ng mga Chinese sa Pilipinas. Di ba? Nakakagulat nga po naibalita nakaraan lamang mga Sangkay. Marami daw po mga Chinese ang nag-aaral sa ating bansa. Doon po sa Cagayan. Nakakagulat lang mga Sangkay itong mga ganitong klaseng balita ngayon. Well, ano man ang plano ng China, mabibisto at mabibisto pa rin po yan. May posibilidad din na magpalutang-lutang at mapadpad sa mga kalapit na baybayin ang mga debris. Kaya muling nagpapaalala ang PhilSA sa publiko na ipagbigay alam agad sa mga lokal na otoridad kung makakakita ng pinaghihinalaang debris. Okay, so klaro po natin itong debris mula po sa isang rocket sa China, hindi po tatama sa kalupaan. Pero sa karagatan, tatama. Kaya nga po sinasabi po dito na mapaminsala ito pwedeng tumama sa eroplano o pwedeng tumama sa mga barko ng mga Pilipino. So ano kayang trippings ito ng China Pinag-iingat din ang publiko na huwag kunin o lapitan ang mga ito dahil maaaring naglalaman ito ng mga nakalalasong kamikal. Okay, tandaan nyo po yan Paalala lamang sa mga babagsak, kung makita nyo man yan dyan sa may Burgos, Ilocos Norte, na mga rocket o mga debris ng rocket, mga Sangkay, wag daw po hahawakan dahil delikado. Tulad ng rocket fuel. Okay, so ayan po mga Sangkay, inaasahang mauhulog sa karagatan malapit po sa Ilocos Norte. Itong isang debris ng rocket mula sa China. So, very alarming itong ginagawa talaga ngayon ng China Ito, tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, ramdam pa rin. Ramdam pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Dahil dyan, hindi lang ang mga barko ng Pilipinas ang apektado sa pangaharas sa mga barko ng China, kundi maging ang mga guro sa Pag-asa Island. Diba? Ang galing ng China
Ang ganda ng usapan ng Pilipinas at China nakaraan lamang. Pero anong nangyari mga sangkay? Olats, di ba? Wala ding nangyari. Ayan pa rin po yung kanilang ginagawa. Up to now. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Hindi lamang ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea ang apektado ng pangharas ng mga barko ng China. Maging ang mga guro kasi natatawid lang mula mainland Palawan patungong Pag-asa Island, ramdam ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang officer in charge ng Pag-asa Integrated School na si Realin, mag-iisang dekada nang naka-assign dito sa isla at sa pinakaunang pagkakataon, naramdaman na niya ang pambubuli ng China. Hindi ko alam kung harassment nun, pero kung ikaw, di ba magpapatakbo ka ng isang sasakyan, bakit wala kang ilaw? Alam mo, marami namang sasakyan, di ba? So parang isip ko, baka sinadya or what? Kasi pag ganun sila, pag ganun kami, wala silang ilaw. Kung hindi pa nag-ilaw yung Coast Guard, hindi pa nakatras. Magkukulag kami sa bungguan ko talaga. Bukod sa pambubuli ng mga barko ng China, malaking hamon din daw sa mga residente ang pagtawid sa isla mula sa Puerto Princesa, lalo pat walang regular na biyahe patungo sa Pag-asa. Nag-start po kami dito talaga Grabe, no? Pati yung mga teachers natin, hirap na hirap po sa ginagawa nitong mga Chinese. August 5 kasi yung July 29, nagpe-prepare pa lang po kami paakyat dito. Gawa po na wala pong ibang sasakyan, sumakay po kami ng lansya ng munisipyo, lahat po kami ng teachers, tapos nagkaroon kami ng aberya sa laot, nasira po yung LEC namin, lutang-lutang kami. Pero sabi ni Realin, hindi raw ito ang magpapaatras sa kanilang tungkulin na magturo sa mga bata sa isla. Halos 100 na ang mga estudyante sa isla mula sa kindergarten hanggang senior high school. Higit na kailangan ngayon ng mga mag-aaral sa Pag-asa ay karagdagang gamit para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Salat man sa makabagong kagamitan, masaya daw ang mga guro sa isla dahil sa pinapakitang dedikasyon ng mga bata at patuloy na paglaban sa kahirapan. Kung dati-rati siksikan sa isang classroom yung mga estudyante dito sa Pag-asa Integrated School, ngayon 4 na classroom na daw yung kanilang nagagamit. Pero sabi ng kanilang officer in charge, kulang pa rin daw ito. Kung kaya't may mga estudyante pa rin na tulad nila na nag-aaral sa ilalim ng puno. Sa Grabe. kabila ng kakulangan ng kagamitan, umaasa ang mga estudyante dito na makakamit pa rin nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sana matulungan po ng gobyerno, no, matutukan ito dito sa Pag-asa, mga sangkay. Kasi, tingnan nyo, kahit daw po punong kahoy, doon na po nagkaklase. Nakikita ko doon yung eagerness nila na kahit walang-wala, gusto nilang matulog sa nila. Ma'am, wala akong baon. Diba? Ma'am, wala kaming walang pera yung mama ko. Ito nakakabilib yung mga guro, mga sangkay sa isla na ito, no? Na talagang nagsusumika para lamang pumaturuan yung mga kababayan natin dyan. So, ang ginagawa namin, kung ano lang yung meron kami, yung mga teacher, share na lang namin sa mga bata. Bilang pagtulong na rin sa kanila. Ang pangailangan po namin is yung pagdating sa media ay sa technology po, yung like projector para nakikita kumbaga ba hindi left behind yung mga bata doon sa mainland para matuto din sila magamit ng mga laptop. So ito yung isla, mga sangkay, na naiipit ngayon, no? Sa banggaan ng Pilipinas at China, ito pong Pag-asa Island. Then, aside from that, yung classroom po talaga yun, para conducive for learning talaga yung situation namin. Hiling nila na sana dumating ang panahon na mayroon na rin kolehiyo sa isla para tuloy-tuloy na ang pag-aaral ng mga bata. Pakatatag sila at mag-aral ng mabuti. Kasi bilang teacher, gusto ko na maging maayos ang buhay nila. Grabe. Hindi man sabihin natin maging silang professional, para sa akin, maging maayos sila at maging maayos ang kalagayan nila at ng kanilang pamilya. Ang Department of Education sinabing tinitingnan na ang maaring gawin para mapaganda pa ang Ayun. pag-aaral ng mga bata sa isla. Mula dito sa Okay. So ayan, mga sangkay, yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas at China dyan sa West Philippine Sea. Again,
guys, meron daw pong babagsak na rocket sa may bandang Ilocos Norte. So hindi po tatama sa lupa pero tatama po sa karagatan. So mag-iingat pong lahat. Huwag daw pong hahawakan ito dahil delikado at ipagbigay alam kaagad sa mga otoridad. Alright? So ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Now I invite you guys to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.